Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunati ila yaumiddin, amma ba'd. Ako po ay pumupuri, nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob niya sa akin, sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta, kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba at sa mga sumusunod at tumatak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po, bilang pagsalubong o sa pagsapit ng Hajj, bigyan po natin ng pag-aaral ang tungkol sa ikasampung araw ng Dhul-Hijjah. Ang ikasampung araw ng Dhul-Hijjah, kung saan po ginaganap ang pag-aalay, at ito po ay isang gampanin, tungkulin ng mga Muslim kung bakit mayroong Hajj. Ano po ang makapagbibigay ng kabutihan sa araw na ito, ang ikasampung araw ng Dhul-Hijjah? Ang kagandahan po nito sa ikasampung araw ng Dhul-Hijjah, kung saan dito po ginaganap ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang lahat ng mga Muslim ay nagkakaroon ng pagtitipon, pagsasama-sama upang isagawa ang kasiyahan na kung saan ang mga nagpapakahirap sa pag-Hajj. Habang sa pag-Hajj, ang mga nasa Makkah ay nag-aalay o nagbibigay ng isang tupa para katayin at iaalay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nagkaroon ng ganitong pag-aalay? Kung atin pong alamin, ang pag-aalay pong ito ay isinagawa ni Propeta Ibrahim alayhisalam, si Abraham at ang kanyang anak na si Ismail, na kung saan sa lugar po ng Musdalifah, kung saan naglalakad ang mag-ama hanggang makarating sila ng Jamarat. Sa lugar na ito kung saan nagsimula maglakad ang mag-ama dahil nauna rito, hiningi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Abraham na kung saan gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na ialay ni Ibrahim ang kanyang anak na si Ismail, kung saan iaalay, siya po ay kakatayin. Habang ang dalawa pong mag-amang ito ay naglalakad mula sa lugar ng Musdalifah, kung saan isinasagawa po ng mga nag-Hajj sa unang yugto ng araw na yon, sa pagsapit po ng madaling araw pagkatapos po ng sala ng Fajr sa Musdalifah, na naglalakad po hanggang makarating sa Jamarat. So ang lugar pong ito na kung saan nilalakaran po ng dalawang mag-ama na si Prophet Ibrahim alayhisalam at si Ismail, ay binabagtas nila hanggang sa kung saan ang pag-aalay pong ito ay hindi hinadlangan ni Ibrahim upang ialay ang kanyang anak, na habang naglalakad sila, tumaharang po sa daan na yon, doon sa lugar kung saan sa may paglagpas ng Mina, kung saan nananatili ang mga nag-Hajj, at binabagtas po nila ang Jamarat. Sa Jamarat, meron pong tatlong lugar kung saan tinatawag po ang pinakamalaking Jamarat ay Jamarat al-Kabir. Yung pinakamalaking Jamarat kung saan naghahagis po ng bato, at doon po makikita yung may malaking haligi. At may sahuran kung saan doon po ibinabato yung tangang-tangang bato. At yung pangalawa po, yung Jamarat al-Wasta, kung saan yun po yung middle, yung pinakagitna. No? At pagdating po rin sa pinakapangatlo, yung pinakahuli, yung tinatawag na Jamarat al-Saghir, yung pinakamaliit na lugar ng Jamarat kung saan din po nagbabato ang mga tao pagkatapos ay nagsasagawa sila ng ano pang ibang pwedeng gawin sa pag-Hajj.
So, ito pong tatlong lugar na ito, kung saan dito po hinaharang ni Shaitan o ng demonyo ang dalawang mag-ama. Pinipigil po ni Shaitan na ialay ni Ibrahim ang kanyang anak ni si Ismael kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bago po rito, kinausap muna ni Ibrahim alayhisalam ang kanyang anak na si Ismael at kung saan tinanong niya, "O aking mahal na anak, hinihiling ng ating Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala na ialay kita sa Kanya, na kung saan ikaw ay ipagkakaloob kong ialay sa Kanya para katayin." Ibig sabihin, yung katagang yon na narinig ni Ismael ay hindi rin po naging hadlang upang siya ay pumayag sa nais ng kanyang ama na siya ay ialay kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinagot ni Ismael ang kanyang ama, ang sabi niya, "O mahal kong ina, o mahal kong ama, kung ito po ang makabubuti sa kahilingan ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wag mo po siyang hadlangan at ialay mo po ako sa Kanya." Kaya, habang sila'y naglalakad mula doon sa malaking jamarat, hinarang sila ng Shaitan, ng demonyo, at sinabi niya, "O Abraham, wag mong ialay ang iyong anak na si Ismael. Napakabuti mong ama para siya ay ialay mo. Kawawa naman siya, hindi ka ba nahabag?" At bibigyan po natin ng kasunod na paliwanag ang pag-aalay nito, at pagkatapos po, inshallah subhanahu wa ta'ala, at bibigyan natin ng kumpletong pagpapaliwanag mula dito po sa Jamarat al-Akbar. Jamarat al-Akbar o pinakamalaking jamarat sa mga nilandas ng dalawang mag-ama. Jazakallahu khairan wa khair dawana ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.